Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Isang magandang araw ng Huwebes. Ngayon po ay live ng ating programang Palakat Streamline. Magandang umaga ko po inyong likod, Alvin Remo. Magandang umaga, lungsod ng Batangas. Ako po ang inyong lingkod, Vanessa April Villena. Ayan, at dahil nga Van, tayo ay Yes po. nasa 4-day work week na ngayon, ay inilipat po muna namin pansamantala ang Palakat Yes. Streamline tuwing araw ng Huwebes. Huwebes. Ayan, so hindi po kayo nagkakamali. Araw po ng Huwebes ngayon at ngayon po ay March 19, 2026. Feast day po ng San Jose. Yes. Ayan, so happy fiesta po sa mga taga San Jose. Mhm. May mapapamestado tayo mamaya. Ayan, at mabalad po tayo ngayong umaga at makasama po natin ang Assistant City Civil Registrar ng Batangas City. Wala pong iba kundi si Miss Raquel Munoz. Hello po, good morning po, Ma'am Good morning Raquel. po. Hello po, good Ma'am morning. Rocky, Good morning, yes. Miss Van. Good morning, Opo. Sir Alvin. Ayan. Magandang umaga po sa lahat ng mga naka-tune in ngayon. Yes. Kumusta naman po kayo ngayong umaga, Miss Rocky? Wala ka ba ha? Okay naman, okay. Kinakabahan Ayan. naman. Hindi masyadong sanay ang Ma'am Rocky kung Oo. sa pagkakaano First po time. Opo, ito yung Opo. first time din po namin kayo na makakapanayam dito sa ating Okay. programa. Ayan, para po sa ating unang katanungan, Ma'am Rocky, kumusta naman po ang tanggapan ng Civil Registrar's Office? Okay naman po ang aming tanggapan at ito po, kung maiisip, malalaman ninyo na ang City Civil Registrar Yes. ay siya ang responsable sa mga pagrirehistro ng mga importanteng Dokumento. Yes. kagaya ng kapanganakan, Yes. kasal, at kamatayan. Opo, inirehistro po ang kamatayan kasi Miss Van, Sir Yes, po. Alvin, may mga pumupunta sa amin at sasabihin, paano ba magpapapawi ng namatay? Ang kamatayan po ay inirehistro, Opo. hindi siya pinapawi, Usually binubura po o yung pinapakita kinakaskas. namin, Ano po nagpapapawi. ang ibig sabihin dun sa mga nagtatanong po, Ma'am Rocky, na mga nagpapapawi? Opo. Magpaparehistro sila ng kamatayan ng kanilang mga kaanak. Mhm. Actually, lamang pa nga yung namatay dahil magkakaroon sila ng death certificate. Hindi binubura. So, mali Yan kayo lang. term na Ay, binabawi. mali Oo. siya. Ah. Mali. Kaya sana, pwede din naman itong makatulong na yung term na pinapawi, binubura, kinakaskas ang isang namatay ay pwedeng mapalta na pagrirehistro ng kamatayan. Ayun. So, Okay. sabi nyo nga po ay pagtala po ng mga importanteng dokumento Yes. sa mga kababayan po natin dito sa Batangas Oo. City. Maging sa ibang lugar, meron po silang sarili nilang Ang tanggapan. mga civil ng registrar's civil office, registrar. yes. Bukod po ba sa mga dokumento, ano pa po yung basic na function po ng ating City Civil Registrar's Office? Meron din tayo na ikinokorek yung mga maling datos sa Yun. mga nanasa. Clerical errors. Clerical errors Opo. yun. Ayun. So, kagaya po, nabanggit niyo po, simulan po natin sa birth. Usually po, ang mga parents po, ng mga, lalo na po yung mga first-time parents, at usually po, ma'am, yung mga yung mga dating pinanganak, unang panahon, Oo. na mga, ano nga po ang tawag doon sa lumang ginagamit na typewriter. Typewriter. Ayun. Na minsan po ay Marami- nagkakaroon ng Errors. konting errors. Minsan po isang letra. At saka noon, kung anong bigkas, siyang type. Tapos, Yes, opo. ano pa, yung informant, basta na lang pumeperma.
Malaki kung anong bigkas nila, tinatype Spell. yan, tapos Yun ang informat, spell. mag, mag-i-inform sila. Kaya nagkakaroon ngayon ng maraming pagkokorek. Okay po. So, pag usually po noon, kung hindi po ako nagkakamali, ang mga nagpapatala ng sa birth certificate ay yung mga tinatawag po nating midwife, di po ba ma'am? Kung saan Kalimitan, anak? Kung kalimitan saan, Oo. kung sino nag-anak kasi hindi po nakakaalis. Ano po? Opo. Ayan. Ang Ayun, mga ganon. dati po kasi meron tayong yung pong maternity house. Pag ganun po ba, Opo. paano po ang ano po ng dokumento? Sila po ang magbigay. Kasi po ako po isang maternity house inianak. Kaya po parang doon po sa birth certificate ko, nakalagay po doon ay under ng maternity house. Oo. Opo. Pag sa hospital, clinic, and ang maggagawa nun ay ang staff ng hospital or clinic. Mhm. Then, ifo-forward sa office. Kapag naman sa bahay na sa bahay Nanganak. ng anak, Oo. ang maggagawa nun ay ang midwife or city health. Yun yung dati dahil Yes po. pinapayagan yung traditional midwife. Apo. Mhm. Pero ngayon naman may mga birthing Opo. Saka usually po sa Mga hospital na clinic eh. na, birthing Hospital ano, na. Apo. Ayan. kumbaga hindi na ine-encourage na sa hilot. Yes po. Yes, Opo. opo. Miss Rocky, nabanggit ko po kanina yung si errors. Ngayon po ba, paano po ang pagtatama po ng errors po sa birth certificate? Ito po ba ay per letter or per Or if word? ever Paano man po, may mga paano po na-encounter ang pa kayo? pagtatama dito? Mhm. May mga pwedeng sa letters, pwede yung Maria, tapos MA, MA. Or buo? or buo. Ayan. Tapos ay may mga pwede ding change of name, provided pwede ding baguhin na yan sa office, provided na magkakaroon na ng yung mga requirements na Opo. sinasabi. Okay. Pero- Talaga, may mga na-encounter na po kayo, ma'am, na mga change of names? As Oo, in, completely marami siya. changing of names? Or Oo. yung first name lamang Yun po? yung ginagamit nila, iba yung ginagamit nila sa nakasulat. Opo. Pwede ding dalawa yung pangalan, pinapaalis nila yung isa, hindi nila ginagamit. Kunyari po ako ay si Vanessa. Tapos ayaw ko na pong gamitin ang Vanessa. Tapos ako po may Magbibigay, April. magbibigay kayo ng mga supporting documents na okay. talagang yun ang ginagamit nyo para ma-proceed yung pagbabago. Approval ng Opo. pagpa-change ng name. Pero medyo mahabang proseso po ito. Mahabang Ano po, ma'am? proseso. Opo. Mahabang Pero ma'am, yung proseso po bang yan. pagtatama o pagpalit ng halimbawa letters, may kaukulang po ba itong bayad or what? Meron po siyang kaukulang kabayaran. At pero kung naman wala silang kakayahan, Opo. pwede naman silang humingi ng certificate of indigency. Or yun. Para po kumbaga may endorso po natin Oo. na nababigyan ng kaunting tulong po para sa pagpoproseso. Pwede po ba ito manggaling sa barangay? Pwedeng supporting sa barangay and sa CSWDO. Okay po. Tapos, ipaprocess po sa atin. Pero ang pagkakaalam ko po kasi yung mga experience ko po before na na-share po natin na sa ang akin pong mother, sa akin pong birth certificate ay may isang maling letter. My mother's name po is Marisa. Nalagay po sa aking birth certificate is Marisa. Opo. Kasi depende sa tunog. Opo. Dahil po, depende nga po sa tunog. So, from Marisa sa aking birth certificate, binabago po as Marisa. Luckily, ang mga staff po noon sa CCRO, tumulong po sa akin, sa dati po nating Ma'am Josephine Maranan pa that time. Tinulungan po tayo sa mga proseso. So, may mga kaukulang bayad. And then after that po ay, parang personally, ipinaroseso ko na po sa dating NSO. NSO pa po noon. At saka one thing na may idagdag ko, meron sa tulong na rin ng sanggunian, headed by Konsihal Claudette Ambida, nakapagpasa siya ng resolution, yung nagkaroon ng MOA or Memorandum of Agreement, yung sa APCAS, application sa Para po sa civil. APCAS yung application ng
administrative petition okay for po. correction Apo, yung mga automated correction. system. Opo. Nakapag-training na rin sa aming office Mhm. ang ilang staff. Tapos, inaantay na lang namin kung kailan yun mangyayari. Mhm. Yes po. Pero, kumbaga nakasalang na. Opo. And, mas mapapabilis ang pagpoproseso ng mga maling datos sa mga dokumento. Opo. Opo. Ma'am, may share ko lang po kasi ang name ko po tunay ay Jose Alvin. Pero nung po elementary, yung ginagamit ko lang po ay Alvin. So Alvin Ambremo lang po yung sinusulat ko. Pati Pero po one- sa diploma? Hindi naman po. Pero one time po, nung kumuha pa ako ng birth certificate, nakalagay po sa aking birth certificate, may Jose sa unahan. Ay, hindi mo ginagamit. Pinayo po sa akin na from that time on, gamitin ko na po yung Jose Alvin. Lahat sa mga form nyo po. Opo. Pero po, what if ma'am hindi ko po ginamit yung Jose? Pwede Magkakaproblema mong po ba ako papalitan. ngayon? May posibilidad na Opo. magka-problema kayo kung tatanggapin ng pagsasabitan nyo yung affidavit lang na parang supporting, pero yung affidavit, supporting lang, hindi siya makakapagpabago. Ngayon, habang hindi pa kayo nagre-retero, ayusin. Ayun. Ayun Pero na. okay naman po. Kung Hindi yun ko sa ay, inayos. okay. Okay. Oo. Ako din meron akong mali. Ang aking birthday ay March 25. Oh, Pero ang malapit nasa na. birth certificate, yan, i-announce ko. Malapit ang birthday ni Ma'am Ka-birthday Rocky. yung tatay ko. Ayun. Ang nasa birth certificate ko ay March 27. So, So, late ng kumbaga dalawang araw. since bata pa ako, pinayuhan na ako na ang gamitin mo lang ay nasa sa birth certificate Oo. kasi yun na ang Para hindi mahirap. kaya nasa pulan. Ma'am, speaking of birthday, may mga kakilala po ako na 2 beses nagbe-birthday sa isang taon. Kagaya ng ating Oo. kasamahan, si Kuya Oka. Kuya Oka, ayan. So, paano po ang dapat gawin pag mga ganitong kaso? Pag Kayo din po pala, ganun din yung sa inyo. Oo. Opo. kung ang akin kasi nasa pulan, yun lahat ang ginamit ko sa mga documents Sa lahat ng dokumento. sa pagpasok, pagtatrabaho, ayan. Kumbaga sa papel lamang po yung 27, Oo. pero ang sinaselebrate po ay palagi yung totoong birthday. Ayun. Mhm. Ayan. So, Tapos- Van, para sa ating Yes next po. question. Ah, At dahil tayo ay live. natapos sa ating City Civil Registry Month, Okay. buwan ng Ganyan, Pebrero. February. At bago ko po ibigay ang ating pangalawang question po kay Ma'am Rocky, so nabanggit niyo po kanina ang functions po ng civil registrar hindi lamang po nagtatapos sa kapanganakan o yung life's milestone From womb to from tomb. womb to tomb, tama Birth po to talaga. death. Oh yes, Yan. birth to death, nasa sa inyo po talaga ang daan yan. So mamaya po itatanong po natin yung iba pang mga functions tungkol naman po sa kasal na later po ay Okay. i-discuss po natin and syempre doon po sa kamatayan. Okay. And nabanggit po ni Sir Alvin, February po, Civil Registry Month. So ma'am, ano po yung mga ginanap po natin or mga ginawang proyekto under po ng ating opisina sa CCRO? Okay. Bago po ang lahat, mayroon po tayong Proclamation 682. Yun po ay presidential issuance, panahon pa ni President Corazon Aquino since 1991. Ngayon, it aims na to raise yung awareness sa kahalagahan ng pagrerehistro ng mga vital documents na kagaya nga ng birth, death, marriage. Yes. At allow ang civil registrar na mag-conduct ng mga activities tungkol dito. Tungkol sa mga yan po. Meron kaming parang 7 na nagawa na related sa Civil Registration Apo. Month. Ang una, nag-kick off sa motorcade. Yes. Pinangunahan ito ni Sir Raul Tolentino, Raul Maximo Tolentino ng PSA, provincial officer siya. At doon din nagsimula ang motorcade. Na kami naman bilang suporta sa celebration, lumahok din kami, lumibot sa Kabayanan at nagtapos din sa PSA Kaido. Apo. Tapos nagkaroon ng meeting ang liga na inatendan din ng mga ng LCR BPR League of Civil Registrars Batangas Province at nagkaroon siya ng election ng officer kung saan na-elect din ang ating Civil Registrar Maria Charisma Mojares bilang business manager. Tapos
nagkaroon na yung tarpaulin na inihahang sa mga Establishment. staff Apo. parang sa aming office. Apo. Tapos nagkaroon ng LED wall yung sa display sa iba't ibang part ng Batangas City. Nagkaroon din ng free issuance nung Wow. nung Opo. isang araw lang yun, free issuance ng documents, civil registered documents. At nagkaroon din nung bida, ang tawag namin Yung bida bida. on team, Apo. bida on wheels na barangay information dissemination activities Ayun. na nalibot yung aming official vehicle. Tapos ay may jingle para maka-catch ng attention. And nagtotok, may small talk lang naman sa mga barangay. Tapos nagkaroon din kami nung Poster. jingle. Jingle making contest. Jingle making Our very contest. first. Yan. Yes, naginanap po ng February 28. Okay. Yun. Tapos, ayun nga, yung itinaon ni Konsehal Ambida na ma-aproban yung APCAS nga. Ayun. Para Ano may habol. Ito pong jingle po natin, ito na po yung official na gagamitin po natin. Ng civil Since ito po registrar. ay dumaan sa competition. Hindi pa po namin napapag-usapan ang... Hindi pa finalize. hindi pa Pero yung po finalize. mga nanalo ay ipepresenta po natin, I believe, ipepresenta natin sa higher office. Ayun. Ano po yung mga nanalo? Opo. Okay. Hiningi po yung mga videos ng mga estudyante po, opo, na nanalo. Ng So, aside jingle. po dito sa mga programs na isinagawa niyo po para po i-celebrate ang ating Civil Registry Month, ano po yung ongoing na programs po natin na sinasagawa po natin? Yung ang malimit namin gawin yung mobile registration na naglilibot sa bawat barangay, nakikipag-coordinate sa mga barangay officials Ito kung po ba- gusto nila May yun. request po ba ito? Nire-request or pag walang nagre-request, kami ang pumupunta Sa doon. pupunta na. Oo. Then sa ilalim nun, meron kaming outreach outreach program. Pero parang mobile registration din. Nagke-cater naman ito sa mga grupo gaya ng Kalipi, Badjao, okay. Aitas, at saka yung mga sa schools and Okay yung po. 4Ps. And ito po ay free, ma'am. Free. Free, opo. Ito po ay all year round yung pong ginagawa. Oo. Opo, kasi may mga, kung natatandaan po ng mga kababayan natin, kapag ka po yung mga, kunyari po, ako yung isang magulang na may magle-late registration ng anak, lumalapit po usually dito sa atin sa Mayor's Action Center, kay Mayor Beverly that time po, and ngayon kay Mayor Marvy. So, binibigyan po natin ng endorsement letter para mabigyan po natin ng discount. So, until now po, ito po ay ongoing pa. Ano po, ma'am? Okay. Opo. And then, ang atin pong opisina, tayo po ay nagkakonda or tumutulong po sa weddings ni Mayor Marvy. Ano po? Ganyan. Ayun. Tsaka, okay. And speaking of weddings po, ano pong plasyo po? Darating na naman po ang Mayo at Hunyo. Ay, Kung saan madami po nagpapakasal. Hindi, ang parang sa yung civil wedding na Apo. Kay Mayor kay Marvy. Mayor Marvy, inilagay siya sa July para included siya sa Foundation. Day. Opo. Tapos, kailangan namin ay 20 applicants, pero meron ng 16 pairs Opo. na naka-schedule, naka-schedule po. na ang Parang kanilang ang bilis pong maubos ng slot. Pag naka-schedule na ang kanilang Pero meron pang 4. Opo. Tapos yung sa simbahan naman, meron din, pwede naman silang mag-inquire para dahil medyo may mga requirements ng simbahan, Opo. pwede na silang mag-inquire Tama at may po. prepare nila yung mga requirements ng Yes. simbahan. Ma'am, Hindi ito lang yung pong- para sa amin. Ito pong sa simbahan, kasama po ba yung mas wedding? Mas wedding na. Opo. Ng ating CRO po. Kasama Kasama na po yung sa Ah, mas oo. wedding. Yun Mas din wedding po yun yun. na. Bali dalawa, isa sa mayor, isa sa pare. So, Opo. okay po. Usually po yung sa mayor, ginagawa po natin sa Coliseum or sa Convention Center. Sa May sanong bayan, Opo. either kung ano po magiging availability. Ayan. Kung anong ng available, venue, ayan. opo. So, meron na po ba tayong balak na baysanong bayan? Kasi baka po inanonood sa atin na gusto na pong magpakasal. At Sa- magpalista na po. yung meron na nga yung sa July, 16 pairs na. Tapos, Apat na lang. apat na lang. As in, strict po Pero tayo sa 20. budget. Opo. Yun Sa lang 20. po. Budget. Opo. Oo. Usually naman po, lagi po tayong 20 pairs. Opo. Oo. Kasi unang-una, Mag-inquire pa rin. Baka may mag-back out. Pero parang malabo na pong mag-back out yun.
mas umaga na nagpalista. Ayun, pero at least meron pa po tayong natitirang 4 slots Yes. para po sa Mas Wedding po ba ito? Yes. Mas Ito, wedding. May Sanang Bayan. Sanang Bayan na 2026. gagawin po sa July 2026. in celebration po sa ating Yes. foundation activity. Ayan. So, Nag-accept pa rin. paano po yung pag nagko-conduct naman po ng mass wedding ang mga barangay, may coordination din po sa atin. Bukod sa yung mobile registration team, ang mobile registration team, merong team birth at team legal. Ngayon, minsan nakakasabay yung team marriage naman na it's either na sila ay mag-assist sa barangay sa kanilang marriage activities. Okay po. Tapos minsan naman ay yung talagang kasalang bayan na nila. Katatapos lang sa Sorosoro. Sorosoro po yung huling nagpa-mass wedding. So, kumbaga po yung mga barangay po, pwede naman po silang magkagawa ng mass wedding sa kanilang barangay. Oo, Opo. pwede sila. Ayun. I-assistihan lang ng taga City Civil Registrar's Office. Okay, ayun po. So gusto ko muna pong batiin na nanonood live ang ating pong mga televiewers. Magandang umaga po. Ma'am Yani Amap Umahon, GM Batangas City. Good morning po. Kay Miss Ana Pascual. At syempre po nanonood live si Marvin Perez. And watching live din po si Konsehal Tristan Errol Hernandez ng Barangay Calicanto. Hello po. Maganda umaga po sa inyong lahat. At ayan, so ma'am po, speaking pa rin po sa mass wedding, ang mga barangay po, paano po makikipag-coordinate? Kung gusto po nila magkaroon ng mass wedding sa kanila. Makikipag-coordinate muna sa mayor's office Mayor's kung office, opo. kung anong availability ng mayor. Okay. Tapos magagawa ng letter, ipo-forward sa amin, and then i-schedule na. I-schedule na po kung kailan. Ayun. So may mga iba pa po ba kayo mga announcements na gusto niyo pong ipaalam sa atin pong mga kababayan bukod po sa or later po i-anunsyo po natin yung mga programa niyo pa sa CCRO. Meron kaming yung mga future projects. Mga future projects. Pero Mamaya yung po mga- natin yung Mamaya po pag-usapan. natin siya Oo. itatakal, ma'am. Pero yung mga nabanggit po natin kanina, so nauna na po natin banggitin yun sa kapanganakan. So ngayon naman po, yung mga usual documents naman po na available po sa CCRO, binibigay po natin sa mga kababayan tungkol naman po sa marriage at saka po sa kamatayan. Ito po yung laging kinukuha Yung mga minsan usually sa kinukuha ating, mga ah, dokumento. ID sa marriage, Opo. yung certificate of no marriage record, birth certificate, and kailangan may umattend sila ng seminar. Ma'am, ito po yung Senomar. Tama po. Ha? Yung Certificate of no marriage. Certificate of no marriage record. Sa atin po ito galing or Sa PSA. sa Sa PSA. PSA. Pero siya. maaaring i-request sa atin Oo. sa CCRO. ayun. Ma'am, regarding po sa birth certificate, nakita ko po sa, tulad po sa SM, meron po silang booth na pwede pong mag-avail tayo ng PSA. Kaya nga lang po parang more than a week bago po ito makuha. Oo. So ito po ay okay lang din pong kuhanan dito po sa mga ganitong Oo, lugar. provided na magbibigay sila ng kaukulang requirements. Halimbawang hindi kanya, magbigay sila na, dahil tayo po ay nasasakop ng Data Privacy Act. Apo. Kung hindi kanya, magkakaroon siya ng authorization letter, valid ID nung nagpapakuha at valid ID niya. Kung naman talagang walang-wala na, affidavit na siya na lang yung taong responsable sa dokumento kasi siya na yung last kin na kailangan niya. Ayun. So as much as possible po, dapat po kung sino po ang may kailangan, siya po ang Mas kumuha. mas maganda po yun. Para Para madala- security na rin po Apo. nung may-ari Apo. at saka ng office na rin namin. Yes po. Apo. Kasi baka mamaya po ang purpose pala is to get Oo, the matatalino personal na kasi ang information. tao ngayon. Madami Opo. nang kayang gawin. Opo. Ma'am, sa pagbigay po natin ng mga documents, ano po yung usually na-encounter nating problems? Ayan nga, yung dahil nga nakapasok kami sa Data Privacy Act, pag pinahihingi mo ng authorization letter, syempre meron mga, minsan may violent reaction. Reactions. Opo. Gustuhin man naming ibigay
aanhin ka namin yung mga document Apo. na yan. Gusto namin ibigay. Pero, Opo. pinangangalagaan din namin yung kukuhanin Yes. at saka yung parte din naman namin. Yes. Ito po Opo. usually ma'am na binabanggit niyo pong case ay kunyari ang kukuha po ng dokumento ay ako pero sa pangalan ninyo pero hindi ninyo ako bibigyan unless wala akong authorization Opo. letter. Opo. Kasi Ayun po. kailangan talaga po ay may pahintulot ng Pero paano pag immediate family po ang kukuha? Pwede naman Pwede. siyang kumuha. Pwede at magbigay na rin siya ng ID. Yes, ID. At least ID po. ID. Or- Pero po pag mga hinihinga po natin ng authorization at hindi po nakapagbigay, ay hindi, may power po tayo hindi magbigay. Magbibigay po kami, mag-forward lang siya, mag-submit lang siya sa amin ng kaukulang yung authorization ayun. letter na hinihingi. Ah. Ito po ba'y kahit e-copy or yung signature? pwede po Hard yung copy. pwede po yung halimbawa ay sa Messenger tapos may bibigay kaming form na fill outan na gayahin na tapos ipaano nila yon ipa-print tapos magbigay din ng ID. ID, ayun. So, Ayun. Valid ID. So ma'am, may pahabol lang pong tanong mula po sa ating viewer, mula po kay Ma'am Rose. Tanong ko. Good morning po, pausap po ako mga madam, mga sir. Pehel po, about po sa birth certificate ko po at sa apat ko pong anak. Ganito po kasi yun, name ko po ay naging dalaw po yung dalok. Ano daw? Ang name daw niya ay dalawa. Oo. Yung dinadala daw niya na pangalan ay yung ang dinadala niyang pangalan sa apat daw niyang anak ay yun yung kinalakihan na pangalan niya. Parang dalaga. Yes, parang yun. dahil dalawa ang kanyang pangalan. So ngayon na siya ay 38 years old na, kumuha daw po siya ng NSO pa noon at iba daw ang name niya sa NSO. Ang naging problema daw po niya sa apat niyang anak at sa pangalan niya ay hindi po pasok sa NSO. Parang kumbaga ang luma niya, dalawang pangalan niya pero hindi po siguro rehistrado sa NSO or iba ang pangalan sa NSO. Ayun, at malaking pera daw po Opo, ang magagastos magagastos bago niya. ko po maayos. Yun. Wala po akong kayahan para sa gastusan. Ayun po, ma'am. Yun nga po, ipapaayos niya Opo. muna yun. Tapos kung kasal sila, kung hindi sila kasal at Ang ginagamit po ay maiden name. Maiden name. Mm-mm. ipakokorek muna nila. Parang ang nangyari, hindi sila kasal. Opo. Paang ginagamit Si pong Ma'am Anong Rose. ginagamit yung nila? maiden po? Opo. Maiden. Opo. Baka Yung po maiden. pong Parang dalaga. dyan naman Naman- pinapangalan din sa anak. If hindi po married si Ma'am Rose Tanaco, ma'am, if ever po kayo ay married or hindi, maaari po kayo mag-comment sa atin po dito sa ating comment section sa Palakat para po malaman po natin or better, mag-report po kayo sa opisina po ng Opo. CRO para mas ma-address po ng Opo. opisina At po makita nila. talaga yung- Para malaman po natin yung Opo. tunay Talaga. sitwasyon. Yes. Puntahan nyo lang po si Ma'am Si Ma'am Rocky. Rocky or Tatanggapan anyone. po Mamaya ng- po, sasabihin ko sa inyo kung sino yung mga tao na pwede niyang Ayun. Yung lapitan. lapitan. Opo. Ayun. Or pwedeng mag-message po kayo directly sa inyo pong Facebook page. Okay po. Or tumawag po sa inyo pong numero kung maaari. Or puntahan nyo pong personal Ma'am Rose para mas mapag-usapan, mapaliwanag. Para ano mas po personal din po. Yes, kung ano Para po yung mapa- naging sitwasyon para ma-address po natin ng tama. At mapayuhan po kayo na tama Opo. yung gawin. At Mas syempre, magaling po ay dahil makipag-usap na po kayo mas personal. masalimuot po yan pag medyo- sa mga ganyan. Ika nga po ng Batanggenyo term, medyo madugo po yan, Ma'am Rose. At syempre, para maibigay po natin ng kaukulang tulong po sa inyo. Ayun. Ayan, so mamaya po sa ating pagbabalik, ang iba pong update sa tanggapan po ng City Civil Registrar's Office sa Batangas City sa pagbabalik po ng ating programang Palakat Streamline. Mabuhay lungsod ng Batangas! Pangulo! 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 Tulungan niyo po kami! Pangulo! Pangulo, tulungan niyo po kami! Pangulo, tulungan niyo po kami! Oh, bakit? Ano nangyayari sa'yo? Ito po!
1,000 na pong nilalaglat ang anak ko. Ay, so, saglit muna. Upo muna. Titingnan natin ang bata. Oh, mainit nga ang bata. Upo muna. Salamat po. Hello? Maki, saglit ka't malapit ka naman dito sa bahay. May pasyente lang tayo. Kailangan lang matingnan ng bata. Sige, okay. Salamat. Pangulo, magandang umaga po. Ano pong nangyari sa ating Tingnan pasyente? mo muna ang ating bata nga rin. Titingnan Mataas ang lagnat. Oo, sobrang taas nga ng lagnat, ha? Mami, sobrang taas po talaga ng lagnat na 40.1 po. Pangulo, kailangan na po nating dalhin sa ospital ang bata. O sige, tatawag na tayo sa 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Magandang umaga po, 24/7 ED Health Emergency Hotline. Mabilis na alagang medikal. Ako po si Cheche. Ano pong mapaglilingkod ko? Magandang umaga. Meron po kami ipa-hospital. Sa bata pong mataas ang lagnat, na-check na po ng aming BHW. Maraming salamat po sa mabilisang aksyon, Pangulo. Maaari ko po bang makuha ang personal details po ng pasyente? Ano po ang pangalan ng pasyente at saan pong barangay kayo nakatira? Thank you po. Hold ko muna po kayo habang... Ay kino-coordinate po sa ospital. Huwag niyo muna po ibababa. Puno na po ang inyong ospital. Siya, tawag na lang po ako sa iba pa nating partners. Salamat po. Medical Center, ano pong may paglilingkod? May bata po tayong pasyente. 6 na taon, mataas ang lagnat, mababa ang oxygen level, kailangan po nating maasikaso agad. Paki-inform po sila na maghahanda na kami. May vacancy pediatric Emergency bed kami, may available pong doktor, oxygen supply at gamot. Ihahanda na po namin ang admission. Pangulo, good news po. Sangka po tayo sa medical center Naka-standby po ang mga doktor, gamot at gamit na kailangan. Maaari na po kayong tumuloy doon ngayon. mag-iingat po kayo. Sa panahon ng pangangailangan, merong mag-aalaga. Ang 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Isang inisyatibo mula kay Mayor Marvy A. Marino, katuwang si Congresswoman Beverly Rose A. Dimacuja, para ang bawat Batanggenyo ay mayroong mabilis na alagang medikal.
Palakat Streamline. 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 At muli po nagbabalik ang ating programang Palakat Streamline ngayon pong March 19, 2026. Muli po, Happy Fiesta po sa mga taga San Jose, Batangas. At yan po, may babasahin lang po tayong mensahe mula po kay McDonald. Maraming salamat po sa Civil Register's Office sa pagbabahagi po ng mahalagang impormasyon para sa ating mga kababayan. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Mr. McDonald. Ayan. And kasama po natin watching right now, Ma'am Charisma Afable Mojares. Hello po, Ma'am Charisma. Nanonood po sa ating live ngayong umaga. Hello po, Ma'am Charisma. Ayan. Ayan po ang inyo pong very sipag na assistant. Nandito po kasama po namin. Ayun. So, ingat po kayo. So, kasama pa rin po natin ang Assistant City Civil Registrar ng Batangas City. Wala pong iba kundi si Ma'am Rocky Munoz. Ayan. So, kanina po, napag-usapan po natin yung mga maaari pong mapakinabangang serbisyo o mga functions po ng CCRO dito po sa atin sa lungsod. So, para naman po sa mga tagalabas ng lungsod ng Batangas, ano po yung mga usually po naiibigay po nating tulong para po sa kanila? Pag naman po pumunta sa aming office yung mga non-residents, we provide an answer. Kagaya po nung, sa aming pong office, meron 5 division: birth, marriage, death, legal, assistance, and records. Apo. Kung sa birth po na hindi taga rito, pero ipinanganak dito, Apo. ipinoproseso po namin ang kanilang birth certificate. Ang tawag po doon ay out-of-town registration incoming. Kumbaga, hindi dito nakatira, dito nakatira, hindi dito nakatira, pero dito ipinanganak. Yes. Yun. Apo. Yun naman sa marriage, kung ang isang sa isang partner, sa isang pair, ang isa ay hindi taga rito, pero ang isa ay taga rito, pwede din siyang mag-apply dito. Ina-entertain din namin sila. Kung ang kasal po ay naganap rin dito, or kahit hindi dito. Basta nagkaroon ka ng license na valid for 120 days, na dito po anywhere in sa the atin. Philippines, pwede kang magpakasal. Ayun. So, para po malinaw po. Basta any of the pair, maaling sa groom or bride, basta ang isang taga rito, maaari po natin sila i-entertain or tulungan sa mga dokumentong kinakailangan po nila bago sila ikasal. Yes. Doon naman po sa death,
maaring hindi taga rito, pero dito namatay. Let's say sa mga Batangas Medical Center. Yes, opo. Yes. Dito Usually yung mapaparehistro. Kahit hindi sila dito nakatira, dito mapaparehistro. Paparehistro kasi dito po naganap Dito naganap ang kamatayan. pangyayari. Mhm. Kagaya yung sinasabi nyo kanina, yung panahon pa ni Mrs. Afable, na may parang tagline na kung hindi dito, wala dito. Wala dito, yes. Kung hindi dito nangyari ang pangyayari, yes. hindi dito mapaparehistro. Yes. So, usually po yung mga kagaya nyo po na nabanggit sa mga sa death, madami pong ganun ang nagiging case. Oo. Kasi meron po tayong Batangas Medical Center na po na ang kinikater po natin, hindi lamang po dito sa probinsya natin sa The whole Batangas. Calabarzon. The whole Calabarzon talaga. Minsan po may dumarating or dito na po kumbaga sumalangit nawa yung mga inaabot po dito ng mga kamatayan. Dito na po nila nai-register ang death po ng kanila po Kaya mga sila kapamilya. welcome sa aming office. Apo. Pag ano po ba, meron po tayong staff or naka-duty po sa mga Nakaantabay ospital? sa mga Ay, ospital. wala po. po. Wala. Sila ang pumupunta sa office Tagapan po namin. natin. Oo. Opo. At Ayun. medyo maano din naman po kasi malawak po ang sakop ng mga nagiging pasyente po or yung mga tao na pupunta po sa Batangas Medical Center. At ganun rin po sa mga ospital po dito sa lungsod ng Batangas. Any of the hospitals po dito sa lungsod na kung hindi man taga rito po at dito po inabot ng kamatayan, ay di dito po natin mapaparegister. Ayun. Ma'am, 2 weeks ago, may present po ang ating City Civil Registrar, Ma'am Charisma Afable, ng mga awards and citations sa ating Mayor, Marvy Marino. Pwede po bang balitaan niyo po kami kung ano po itong mga awards na ito? Modesty aside, yung mga award, lagi kaming nakakatanggap taon-taon. Yes. Ngayon, para silang nagsaserve sa pat on our back. Parang, you did a good job. Okay. Yes. Nitong February, nakatanggap kami. Pero ang year nun ay 2023 at 2024 yung outstanding 25. City Civil Registry Office. Yes po. Yung sa provincial ay pareho kaming first 23 and 2024. Yun namang isa ay sa Calabarzon na nag-second place naman kami. Tapos, nakakatuwa din na binibigyan nila yung sa mga empleyado, nagkaroon ng provincial, regional, and unfortunately, nawala ang national. Kami pa naman yung nag-champion. Si Registration Officer to Parla Dalida naman ang nanalo. Nag-champion siya. Kumbaga, wala pong naganap na national. Bakit namin nawala? Nag-busy-busy daw ang busy na ang PSA. Pero if ever po, kung sakali, masusungkit sana din po na. Kung nagkaroon. Kung nagkaroon. Opo. Always aiming for the best talaga po lagi tayo. Ma'am, ito po ay si Ma'am. Ito po nasa picture. Ayan, siya yan. Sino po ito? Ito po yung Si Parla empleyado. Dalida, Ma'am Parla Registration Dalida. Officer. Yes. Ito po yung doon sa Quiz B. Yan. Tama po yung kumbaga po may mga empleyadong isinasalang sa Quiz B na ang mga tanong ay tungkol sa pagre-register. Kumbaga, sa aming office, nag-test. Nag-contest. Siya yung lumabas. Tapos nagkaroon ng provincial, siya yung nanalo. Kaya siya yung napadala sa regional. Okay. So, kumbaga parang 6 regional civil registration na winner siya, yung sa ating trophy, sa plaque na naka-flash po sa ating screen. So, yun yung napanalunan ni Ma'am sa Quiz B. Quiz B for LCRO employees. Yan. Yung dalawang lalaking employees po, ano pong awards po nila? Ay, hindi. Nagkabangga. Okay. Okay. Pero parang si Sir, lagi nanalo din si Sir Benji. Nanalo din siya. Nanalo din siya. Ayan ang mga masisipag na staff din. Ay, masisipag talaga yung mga yan. Okay po. Opo. Ayun. So, bukod po doon, so ano pa po mga maaari po nating ibigay na tulong kahit hindi po natin taga-kababayan dito sa Batangas City na maaari pa po nating i-extend para po sa kanila? Ayun nga, kami ay kumbaga lumalabas nga para yung office ay madala, ang government madala natin sa labas, parang service nga yung mobile registration, Ayun, opo. marriage assistance, ayan. Opo. And speaking of mobile, so meron po ba tayong, palagi po itong inaantabayanan ng ating mga kababayan, yung pong mobile passporting.
So, meron ka po Meron po ba tayo tayong, this year? balak, ng plano. Parang not in the near future Apo. pa yun. Kasi, Kailan po ba tayo huling nagka-mobile passporting? parang Panahon pa tanda ko ni... 2018, panahon pa Mayor po ni Eddie. Bev. Oo. Meron po si Daddy nakakawa siya Oo, dito oo. sa convention center. Oo. Akin pong Parang husband. not in the near future Apo. pa. Oo. Actually, mahirap po kasi ma'am din. Ano po, bukod po sa... Tapos ay busy. Yes, nagraan Opo. po tayo, Nagraan. yung venue. At saka, actually, medyo mahirap din At po saka, sa pagkakaalam ko dahil oo. iimbitahin po natin ng mga bisita from PSA, lahat po ng mga kagamitan, Lalo lalo na nila. ngayon. Yung po, lalo po ngayon, napaka-busy po nila din. Saka parang madali na naman pong kumuha ng Ayan, passport. ayan. Since Yes, ang passporting correct. naman po ay 10 years na po ang Oo. validity. Yes. Madali Opo. nang kumuha. Oo. Tsaka Hindi parang po mas tulad maluwag dati. ngayon. Parang mas maluwag Opo. ngayon. Hindi po tulad dati kasi 3 years lang po Yes. dati eh. Oo. 5 naman. 5. May 5 Hindi po 10 years na eh. Opo, May 10 years na. Oo. Kaya, Ngayon 10 years na. Pero ang pinakamalapit po natin sa passporting na maaari i-apply po nila ay nasa Lipa. ayun. Na which is naroroon din po ang ating office of yung sa PSA, PSA. na maaari po sila Oo. doon kumuha ng mga documents na kailangan. Alam mo, naka-experience ako sa Lipa. As in, doon ako nag-overnight sa hotel. Para po sa Para maaga akong Ay. dumating sa Lipa. Dumating ako ng 4 o'clock. Number 88 na ako. Pero hindi po ba ma'am, until now, meron po tayong programa na kunyari po, sa araw ng Tuesday, maaari ako mag-request ng aking PSA birth certificate. Meron sa office. And then sa atin pong opisina, kumbaga may certain day po kayo na dadalhin nyo doon. Tapos dito po rin ang release sa atin. So may kaunting additional payment lamang para po doon sa processing ng dokumento. Kumbaga parang kayo po ang nag-aasikaso sa Apo. PSA. Ipafile sa amin. Apo. Ipafile Kayo naman namin magpaprocess. ipafile namin Apo. sa PSA. Ayun. Then for your office, Dun nila Yes. kukuha niya. Ito po ay para Parang doon. madali. Opo, ito po ay para doon sa mga hindi po nagmamadali Oo. na Apo. mag-request ng mga kanila pong dokumento sa PSA na maaari nyo pong i-apply sa atin po sa CCRO. So, dahil medyo lamang po ito, may konting additional payment for the processing dahil Apo. yung pagpunta, travel time. Okay, kung ano yung fees, ay di yun. Ganun din. Okay. Walang extra. Walang extra Oo. payment. Oo. Pero ma'am, kung kailangan na nila yung dokumento, pwede na silang dumiretso sa PSA. Pwede silang dumiretso sa Kasi PSA, within the lalo day po na yata kung merong ma-release. national ID Oo. sila. Oo. Pag may national ID sila. Ano po ang advantage ng may national ID? Parang nakukuha nila. Agad? Same day. Iyon ang pagkakaalam ko. Within the day PSA. or hours po? Ang alam ko dati, Oo. nakukuha nila agad yun. Pagka mayroong... Pagka may national ID. National Opo. ID. Okay. So ma'am, ano pa po yung mga future programs po ng ating CRO ngayon pong mga darating na buwan? Bukod po sa mass wedding. Inaasahan namin na magpo-push yung sa mga badyaw, yung 45 kids yata yun na bibigyan ng free na PSA copy ng birth certificate, yung mga incoming na papasok. Okay Tapos po. yung online request ng DCCRO na humingi kami ng tulong sa IT officer na Yes, si Sir Sir Raymond Raymond Sadiwa. Sadiwa. Kaya Hello marami po. rin pong salamat. Ayun, yun po ang aming Opo. future. Parang online po ito. Ang bibigyan po natin ng free, ay yung mga Para badyaw. siyang Ma'am, yung pero dati what- naming offline. What if po yung mga parents po nila wala din pong documents? Mapapag-usapan po yan. Oo. Doon sa... Kami naman po ay gawa nga nung outreach namin, outreach Apo, program. apo. Kasama sila doon sa mga pinapupunta namin doon sa isang place para magkaroon ng rehistro. Apo. Rehistro. Tapos pagka yun, yung kanilang mga anak, ay di ganun din. Ma'am, is this your first time na nagkaroon po ng registration sa mga badyaw? Ay, hindi. Hindi po. po. Mga matagal. Lagi, parang taon-taon siya. Taon-taon. Parang naging na po natin ito, advokasya na natulungan yung mga sa Badyo community. Ano po? So ano po siya every year po, tumataas po yung nagpapa-register? Nadadagdagan. Nadadagdagan. Oo, nadadagdagan siya. Oo. Kasi yung rate din ng sa birthing nila medyo Oo. tumataas din po dahil yun nga po, curious din po ako doon sa nabanggit ni Sir Alvin, if ever man po ay mabibigyan din naman po talaga din natin ng tulong. Pero paano po yung mga magulang, yung mga Parents. parent ng Oo. badyaw, tapos kunwari, Baka sakaling wala pa din.
walang kahit anong pagkakakilanlan, papaano po sila mabibigyan ng birth certificate? Kung sila po mismo, kahit inianak dito sa Batangas City, walang any ID, or sa barangay maaari po makuha. Makikipagtulungan sila sa kanilang barangay officials. Tapos meron din mga group na nagtutulong, parang may teacher, merong nag-aasikaso niyan, may mga leaders mga na volunteer na mga teachers may mga leaders na nagpupunta sa office at nakiki-coordinate. Kaya hindi na mahirap, mapera talagang ang kanilang kaso ay talagang saan ba talaga sila nanggaling itong mga ito. Pero usually po ba mga badyo po ay sa Mindanao po galing? Oo, parang ganyan. Iba't ibang lugar. Iba't ibang lugar na kasi sumasakay sa barko. Pero yung mga nirerehistro naman namin ngayon, delayed registration, pero dyan mismo sa Malitang at Wawa. So meron po tayong coordination sa Pangulo ng Wawa at mga meron naman, at saka yung sa mga group. May group usually na sa mga tumutulong doon. organization from the schools? Meron. Volunteer Tsaka mga workers. yan, tama. Volunteer. Sila na po nakikipag-coordinate. Nakakatuwa. So, saludo din po at saka maraming salamat dun sa mga volunteer workers, teachers, na hindi lamang po sa Bajau community in any parts of Batangas City na nakikipag-ugnayan po sa gobyerno. Yung isa nga nakakatuwa, nakalimutan ko lang ang pangalan. Yung teacher, siya'y Bajau, pero maganda na ang kanyang katayan. Siya yung isa sa nag-aasikaso. Siya yung kumbaga sa sariling komunidad niya or kanyang grupo ay talagang malaki na ang kanyang maitutulong. Parang yung tanda mo ba yung Bajau na sumali sa PBB? Okay. Bajau ba yun siya? Bajau, Oo nga no. Tapos ngayon, na siya, artista. Pero ang alam ko, may baby na din yun. Ayun. So dumako na po tayo sa last part po ng ating interview. So, Van? Yes po. So, Ma'am Rocky, bilang first time po natin na kayo po ay nakapanayam dito po sa ating programa. Marami pong salamat. So, ano po mabibigay po ninyong mensahe para sa lahat po ng ating mga kababayan at mga nanonood po dito sa ating programang Palakat Streamline? Una po sa lahat, sa ngalan po ng aming tanggapan ng Office of the City Civil Registrar at namumuno dito ni si Maria Charisma Afable Mojares, ako po taus-pusong nagpapasalamat sa inyo sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi ang aming gawain sa aming tanggapan. At maraming rin pong salamat sa mga nanonood at sana ay may napulot kayong impormasyon na makakatulong sa inyo. At yun pong tandaan po ninyo na ang inyong dokumentong hawak ay hindi lamang basta papel. Siya isang pundasyon ng inyong pagkakakilanlan. Kaya po ingatan ninyo at irehistro ng tama. At kung kayo po naman ay may mga katanungan, open po ang aming tanggapan para kayo ay tanggapin namin doon. At shout out po dun sa aming mga magagaling na division chief. Kung gusto niyo po yung sa birth, naroon po si Lorena Di Castro, sa marriage Niña Umahon, sa death Oliva Borbon, and sa legal assistance si Agnes Balmes and si Glorilyn Malaluan sa records. At syempre po, ganun din sa aming hepe na si Ma'am Richie. Kung naman gusto nyo tumawag, meron po kaming available na mga telepono. Kung sa birth at sa death, 723-6568. Kung sa legal naman at sa marriage, meron tayong 723-2349. At kung sa record, 723-4439. At meron din naman pong pwedeng tawagan dun sa window 726-0061. At kami na lang po ang mag-a-adjust kung siya'y nasa itaas or nasa baba ang inyong gustong matawagan. Ayun. So, meron po ba tayong FB page or FB account? Meron po kaming FB account, yung City Civil Registrar's Office, Batangas City. Ayun. So, baka meron pa po kayong gustong bating personal na nanonood sa ating video. Hello po sa mga taga-CCRO. Ayun. Hello po sa mga staff yan, lalo po doon sa ating mga lagi nakakasama kay Ate Dayan, kay Miss Dayan, na siya pong nagiging
kumbaga parang secretary po. Connecting link. Yes. Opo. At syempre po, maraming salamat kay Opo. Ma'am Charisma Afable Mahares. Mohares. Thank you po, Ayan Ma'am po, Charisma. maraming salamat po. At syempre sa iba pa pong staff ng Civil Registrar's Office, sa lahat po ng division ng Civil Registrar's Office, good morning po sa inyong lahat. Ayun. So sa menu na naman po isang edisyon ng ating programa Palakat Streamline. Sa susunod na linggo, makasama naman po natin mula po sa Soroptimist Intercity, si Ma'am Isay Paitaren Macaraig, ang ina po ng ating konsihala Andrea Macaraig, at si Ma'am Lulu Bautista, ang Pangulo at Vice Presidente po ng Soroptimist Intercity. Yun po ay susunod na Huwebes. Ayun Yes, po. live pa rin po tayo next Live. week, Sir Alvin. Ayan, so may pahabol na mensahe po ang ating Ma'am Charisma Afable Mohares. Salamat po ulit sa buong Palakat Streamline. Wala pong anuman. Wala pong anuman, Ma'am Charisma. Ayan. Hello, at ingat po kayo palagi. Siyempre, Sir Alvin, may mga pagbati po kayo? Okay na po. Sige. Okay na po. Go Sige, lang. ako po. So, magandang umaga po at hi, hello po sa mga staff po ng Tefi Suites located at Calicanto, Batangas City, kay Miss Ems, Sir Marlon, Sir Lulu, Miss Angie, Miss Lara, and syempre, Pentino family, kay Miss Ann, kay Sir Limark, and kay Milark. Yan. Yun, ito, Sir Alvin, yung ating naging guest. Dati yung... Yung ating swimmer. Yes, swimmer, and nagpapiano siya. Ito si Milark. Napaka-talented na bata. And syempre, hi and hello to our friends from UI Link Data Processing Services. They are hiring po. Hiring po sila ng social media manager. And all the staff of CCRO, Amparo family, hi Sperry Amparo, Makatangay family, kay Kylie Makatangay, our OJT po, Sir Alvin. Yes. Sa oo. Ilaw family, kay Owen. And also, Bagon family, yan si Kyle Bagon, our new JO dito sa PIO. Good morning, and hi, hello sa inyo. At syempre, advance happy birthday sa ating hepe ng PIO, Tita Marie Yes. Vivian Niluwalhati. Bukas March 20. Ayan. Yes, happy birthday po, Happy Miss Marie birthday, Tita Luwalhati. Marie. Hello At syempre po, advance happy birthday din po para pong sa Lunes, si Attorney RD Di Makuha. March 23. Happy birthday po, Attorney Happy RD. birthday po, Ayun Attorney po. RD Di Makuha, our Secretary to the City Mayor. Hello po. At mga staff po na Mayor's Office dyan. Ayan, at Good syempre morning gusto po. kong batiin ng happy birthday in heaven aking tatay sa March 25. Yan, At advance happy birthday Advance happy birthday kay kay Ma'am Ma'am Rocky Rocky. Munoz, March 25 din. Yan, na-announce Ayan. tuloy sa buong sanlibutan ang birthday ng Ma'am Rocky. March 25. Walang handa. Ma'am birthday. Ayun. So muli po, happy fiesta po at happy feast day po ng San Jose. Ngayon pong araw na ito, March 19. So may na lang po isang edisyon ng ating programang Palakat Streamline. Magandang umaga, ako po inyong likod, Alvin Remo. Marami pong salamat. Lungsod na Batangas. Ako po ang inyong lingkod, Vanessa April Villena. At sabay-sabay po nating banggitin ang ating programa at ito ang Palakat Streamline. Thank you po. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline.
Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline.